Mga ilang years na po kayo nagtatrabaho dito sa Infracore Development Corp? Bago lang po kami, sir, po dyan. May 1 year na po ba? Wala pa po. Itong mga kasama mo, sir, na nagreklamo, may 1 taon na ba? Wala rin po. Mga bago lang din po kami dyan. Mga ilang buwan na, sir? Mga 1 buwan kalahati, 2, ganun. Literally bago talaga, sir? Yes, sir. So, nireklamo ni sir nga atrasado ng 1 buwan sahod nyo. Opo, sir, opo. Pero na-comply nyo na ba, sir, yung mga requirements nyo, yung mga mandatory like submission ng SSS, TIN number, clearance nyo sa dati yung trabaho na ibigay nyo? Mayroon kami binigay sa kanila, yung biodata lang yung kinuha at saka yung ID, sir, ng Empracor. Katapos, nung time na magano ng pagdadating ng sahod, hindi naman sila talaga, sir, totally nagbibigay sa amin ng sahod. Pero bago lang kayo, sir, di ba, 1 buwan? Opo, opo. So, dapat may sahod lang kayo? Opo. Okay. Ang try namin actually, sir, nga kontakin din yung Infracore Development, no? Kung ano yung pahayag nila. Yes, sir. Pero Yes, sir. based po kasi, sir, sa nasabi po ninyo, kung bago lang kasi kayo, sir, let's say 1 month, tapos sabihin mo natin, sir, nga may due na sahod, pero bago kasi yan, katulad, sir, pag mag-apply kami sa mga bagong trabaho, may requirements yan eh. Kung ang previous clearance from your previous employer, tapos yung mga SSS number, mga pag-ibig, fee, ganon. Opo, Once sir. nga ma-comply na lahat yan, sir, submit, saka ma-release yung initial salary, tawag dyan. So dito sa inyo, sir, basically initial salary to hinihintay nyo. Kasi bago lang kayo pasok eh. So Hindi, sir, initial, talaga yan. Kasi weekly yung sahod namin. Kung parang subcon kami sa kanila. Subcontractor yung namin. Oo, pero di ba 1 month pa lang kayo, sir? Kakapasok nyo lang sa Infracore. Yung ibang tao ko 1 month, ako 2 months na ako sa kanila. Nakuha mo na ba yung una mong sahod? Yung unang sahod ko, pero hindi sila nagpapasahod sa akin. Kumbaga, nangutang lang ako sa kumpare ko, yun ang nagbibigay sa amin sa mga tao. Yun ang pinapasahod ko. Sa case mo, sir, let's say, yung 2 buwan mo as in wala kang minatanggap galing sa Infracore. Wala kahit piso. Okay, ano dong sabi nila? Nung Lunes, pumunta kami dito ng misis ko. Nagbiyahe kami, nagreklamo kami dito. Ang sabi, ibibigay daw. Kaya hindi muna namin tinuloy. Kasi umuwi kami dahil yung mga kasama ko nag-aantay. Sabi, ibibigay. Nang malaman nila na pumunta kami dito. Pagdating namin doon, sir, wala naman ibinigay. Sabi nila naman, Martes. Siyempre, malayo yung pabalikan ko. Magkano yung pamasahe ko pabalikan silang Cavite. Bali, wala rin silang binigay. Ngayon, bumalik na naman ako dito nung Wednesday kahapon, sir. Sabi, ibibigay daw yung sahod na naman namin. Kaya yung mga tao ko doon, mga gutom na yan, sir, sila doon. Mula pa nung last week pa. Sir, ang Infracore, sir, dito kayo direkta, sir, under o kung may agency kayo? Wala, sir. Direct kami sa Empracor mismo. Director sa Infracore, sige. Ang sir, mga ilang buwan na po ba kayo nagtatrabaho dito sa Infracore? 1 buwan kalahati na po. May napirma na kayong kontrata, tapos ano nakalagay po ba? Weekly po ba yung sahuran nyo or ano? Weekly po. Nung hindi po nabigay yung mga sahod ninyo, ano po yung sabi ng Infracore? Tinanggi po kami na tauhan po kami ng Infracore po. Kasi hindi po sila makapagbigay ng pambayad sa billing ng sa contractor po namin. Sino po ba nag-hire sa inyo? Infracore ba nag-hire sa inyo o ibang tao? Si Sir Elmer po. Ikaw nag-hire sa kanila? Opo, sir. Kasi pinapakuha ako ni Ma'am Pinky ng mga tao. Nagsabi sila sa akin na mag-hire ako ng mga tao kasi pinapakuha ko ng mason. Si Pinky ba ay tao? Yan ang may-ari mismo ng Empracor. Tapos, inutusan kanya kumuha ng tao. Pinutusan niya ako, kumuha ko ng mga steelman, karpintero, mason, lahat. Kasi umabot kami, sir, ng 45 eh. 45 katao na ko doon. Ngayon, ang inaano niya, saan kami nilalagay yung mga tao ko. Lahat may mga picture naman yung mga ginagawa ng tao ko. Sir Vince ba, yung sinusuot ninyo ngayon, sir, na uniform, na kulay purple, ano po yung nakalagay dyan sa uniform nyo? Infracore po. Saan kayo ngayon? Sa barak? Opo, nasa barracks po kami. Okay. Ilang araw na po So, kami hindi Infracore kumakain kayo. dito po, eh. Okay, para po malinawan kasi kahit nga itatanggi po ng Infracore na empleyado kayo, pero kung nag-start na po kayo magtrabaho sa kanila, tapos beneficial po sa kanila, basically, may employer-employer relationship. Sir Herbert, magandang hapon po. Magandang hapon po, attorney. Ano po ba, sir, yung pwede natin, sir, ma-remedy dito, sir? Kasi hindi pa po nila, sir, nakuha yung kanilang sahod na mga maglagpas na po 1.5 months. Matanong ko lang po sa attorney, taga saan po kaya yung mga complainant, sir? Taga saan kayo, sir? Sir, ako, Katbalogan, Samar. Yung iba, taga Dingalan. Yung iba, taga Mixer, ang iba-ibang Quezon probinsya, sir. Province. Mix po. Oo. Pwede po sana natin pa idaan sa Sene para papatawag po natin yung Infracore
At papipilapin po natin sila ng form para po makuha namin yung mga details po talaga na kailangan para in case po na umabot sa inspection, madali po namin makukuha yung mga needed information para makapaggawa po tayo ng compliance order. Okay. Ang i-confirm ko lang din po, Sir Elmer, saan po ba location ng Infracore? Saan po mismo yung opisina? Sir, kasi meron siya Makati, meron din ang ano niya talaga sa Camyas. Sa Camyas. Opo, Quezon City. Pero ngayon, sir, yung barracks na yun, sir, kung saan nakastay ngayon sina Sir Vince, po saan po yun? Sa may Kabuyaw, Nubali, Laguna. Sa Hana Garden, Kabuyaw, Kasi doon yung project. doon yung project na doon po kami. Okay. Isasama na lang po namin sila, sir, sa inyong tanggapan para po makapag-file po ng SENA. Sige po, attorney. O para po mapatawag din yung Infracore and malatag po yung mga statements nila, sir. Opo. Sige po. Maraming salamat po sa inyo, Sir Herbert. Pupuntahan po natin, sir, yung Dolly office dun sa May Laguna since ang project site ninyo doon naman, sir. Yes, sir. Yes, sir. O para po makapag single entry approach. Yun po yung, sir, under sa Dolly na pag may mga conflict po sa between sa employer at saka sa mga employee regarding po sa mga sahod, tinatry, sir, nga may conciliation, mediation para baka doon pa lang, sir, maayos naman. Sige, sir. Sige, sir. Yun lang naman ang inaano ng mga tao kasi pamilyado rin sila, sir. Yes po, sir. Lalo na binagyo lahat yung mga tao ko, mga taga-Dinggalan, tsaka sa taga-Quezon. Sige po, sir. Naintindihan po namin, sir. Ang tutulong po, sir, yung team ng Wanted Radio, pati po, sir, yung Dolly, sir, para po makuha nyo na agad, sir, yung mga 1 month din yung mga sahod, sir. Sige po, sir. Maraming salamat po sa inyo, ang Sir Elmer po. And sa kay Sir Vince at sa inyo sa iba pa dyan. Magkano po ang ibinigay po ng inyong kumpanya matapos po na lumapit po tayo kay Idol Rafi? 129. 100? 29,000. Idol Rapi, nagpapasalamat kami sa tulong niyo po. Salamat po. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na